Hello mga kaulam, pagkalaki-laki nga nitong bangus na itong gabangka, tapos ang kanin parang kalahating kaldero yata. Hindi naman dati ganito kalaki ang order nila. Nagtaka ako kung bakit sobrang laki ng bangus, tapos sobrang laki din ng kanin. Tapos nag-order, ang o-orderin ko talaga dyan dapat ay tinola lamang na manok dahil gusto ko talagang humigop ng sabaw, promise. Ilang araw na akong hindi nakakahigop ng sabaw, medyo masama din talaga ang pakiramdam. So ayan, tingnan naman ninyo kung gaano kalaki ng kanin mga kaulam. Parang feeling ko yung isang maliit na rice cooker, itinaob na lang nila sa aking pinggan. Ganon. Tapos, sa tingin ko sobrang sarap ng kanin. Pero nung tikman ko, malambot ang kanin mga kaulam. Siguro dahil nasanay lamang ako sa basmati. Parang hindi na ako medyo na-aware sa ating jasmine rice. Pero malambot mga kaulam ang kanin. Alam naman natin mga kaulam na kapag ang kanin ang isasabaw natin ay mga tinola, dapat ang kanin ay medyo buhaghag, hindi yung malambot. So, okay na mga kaulam, ang importante naman sa akin talaga yung sabaw. Ang importante makapaghigop-higop. Ang pinakamasarap pa mga kaulam, yung tinola may tanglad. Sobrang sarap ng lasa ng tinola, promise. Ang gusto ko dun sa tinola nila, parang wala silang nilagay na vetchin. Yun ang nagustuhan ko dahil parang wala naman akong nalasahan. Ang problema, ang papaya, hilaw. Sobrang tigas talaga, hindi ko talaga nakain. Meron siguro akong isang peraso na pinilit kong nguyain kahit sobrang tigas, tapos nilunok ko na laang. And the rest, inilagay ko na lamang, isinest aside ko na lamang yung rest ng papaya dahil hilaw. So sige na lang ang hilaw na ang papaya, okay na lang ang importante, masarap ang lasa ng sabaw, masarap din ang lasa ng manok. Ang problema sa manok, pitso yata ang kaunting, parang isang wings lang ang napunta sa akin, tapos pitso na, hindi ako nakain ng pitso. So, okay na rin dahil yung sabaw naman ang pinaglalabanan natin na masarap Tsaka yung tinola, kahit pitso, pwede kong iuwi sa bahay yan dahil yun naman ang gustong-gusto ng asawa ko. Ayan na. Ang pinaka the best sa kain ko na ayan, sobrang sarap ng kanilang daing na bangus dahil binudbura nila ng roasted garlic at saka ng yung yung green onion, sobrang sarap talaga. At dahil sobrang laki, hindi ko naman, yung tiyan laang talaga mga kaulam, sumapat na ako doon sa tiyan. Hindi ko na nakain pa yung ibang part pa ng bangus. Ang ginawa ko diyan ay aking ipinabalot at aking iuwi. Ang sarap talaga mga kaulam. Promise. Ay di ako habang nakakain naman ako diyan, may nakita ko yung aking kaibigan. Sabi ko, halika dito dahil gusto ko kumain din siya kasama ako. Wala daw tatao sa shop nila. Sabi ko, parinig ka, dalit masarap ang may kasabay. Sa totoo lang mga kaulam, masarap naman talagang kumain kapag ikaw ay may kasabay Nakakalungkot pag ikaw ay nag-iisa, lalo na sa ganyang mga restaurant. Ang nakakalungkot talaga mga kaulam diyan, nasabawan ko lahat ang kanin. Dahil parang na-overwhelm na rin ako Nasabawan ko ang kanin, nakalimutan kong hatiin at ilagay sa isang pinggan ang kalahati na walang sabaw. Nung nasabawan kong lahat ang kanin, alam ko sa sarili ko, hindi ko kayang ubusin. Alam ko talaga, sobrang laki parang sabi ko sa inyo, digat may pinakamaliit na rice cooker. Parang isang puno na itinaob sa pinggan ko, sobrang laki. Hindi ko alam kung mahal na mahal ako ng mga tao dyan sa restaurant na yan dahil suki nila ako. O hindi ko alam dahil baka ang alam nila yung matakaw talaga ako. Pero napakabait diyan nung nasa counter na ibang lahi na napakagandang babae. Hindi ko alam kung Nepal o anong lahi. Napakaganda, napakabait na bata. Kaya nawiwili akong kumain dyan talaga. Dahil sa kanya, sobrang accommodating, sobrang bait pa talaga. Naman ninyo, tiyan lamang ng bangus ay sapat na. Hindi ko na nagalaw ang ibang parte ng bangus. At ang masakit diyan mga kaulam talaga, hindi ko naubos ang kanin. Doon ako sobra talagang nalungkot. Kaya binilin ko talaga doon na kung pwede ipakain sa pusa. Kung meron silang pusa sa paligid ng building. Dahil hindi, siguro naman may mga procedure silang ganyan na hindi nila itatapon. Na pwede nilang ipakain sa mga hayop na nagpagalagala. Ang sarap talaga mga kaulam ng sabaw ng tinola. Ang ginawa ko talaga sa tinola, ipinabalot ko at kakainin ko sa bahay. Kahit anong pilit gawin ko talaga, sabi ko, sige nga, tingnan natin kung kaya kong ubusin itong kanin. Diyos ko po mga kaulam,